Hindi na rin talo ang Lakers sa pagkuha kay Jake LaRavia sa free agency dahil maganda agad yung naging panimula nito bilang two-way connector wing. May low risk at potential sa upside dahil hindi siya kilalang star, meron lang tong 12 million over 2 years at medyo manageable para sa Lakers yung contract na yan na nagbibigay sa kanila ng magandang upside kung mag-improve man. Ito kasama yung core nila and mukhang ngayon napapaaga na yan dahil may tiwala ang Lakers sa kanilang development program at naniniwala na pwedeng lumabas pa sa ilalim ng tamang sistema yung pagiging backcourt nitong si Jake LaRavia. Sa preseason opener ng Lakers kontra sa Suns, meron niyang 7 points, 5 rebounds, 1 assist at 3 of 6 field goal, 1 of 2 3-point at may 15 in plus-minus rating. Sa game 2 kontra Warriors, meron niyang 10 points, 3 assists, 1 steal, 5 of 10 field goal, 0 up to 3-point at meron niyang grade B positive para sa dalawang magkasunod na performance niya ngayon sa preseason. Nagpakita si LaRavia ng efficiency sa shooting mula sa 3 of 6 at decent contribution sa board, 5 rebounds kahit limited pa yung opportunities nito. Sa pangalawang game, mas malaki yung role niya dyan at binigyan siya ng mas maraming touches, 10 points, 3 assists in 20 minutes at isang magandang shooting performance mula sa 5 of 10. Magandang indication niya na kaya pang magbigay ng magandang numbers and performance to sa backcourt. May additional contribution sa opensa at magandang parte sa rotation kahit preseason pa lang sa ngayon, kasi nakikita na habang wala pang LeBron, Luka at Reeves sa lineup, ilang stretches ang binibigay ni Redick kay LaRavia para makita yung magiging connection piece nito sa ibang teammate niya. Meaning binibigyan ngayon niya ni Redick ng pagkakataon na gumawa ng sarili niyang plays at mag-handle ng bola sa transitioning o secondary creator sa preseason na to, na nakikitang nagiging effective yan. At sinabi mismo nitong si LaRavia sa media na sa oras nga raw na makabalik ang tatlong core ng Lakers, inaasahan niyang mas marami pa siyang pagkakataon para sa spacer at alam niya na hindi sa kanya nakatuon yung bola pagpasok nila Luka dahil alam niya na opener backcourt lang siya at kayang tumanggap ng pass at mag-shoot ng bola at mag-make cuts para maging backcourt player nga. Sa preseason na to na nangyari, hindi pa rin nagpapakita itong si Marcus Smart sa lineup. May mga report na dahil sa injury kaya mas pinipili na lang munang ipahinga yan sa Lakers. Sa media day niya may tanong tungkol sa kung ano yung magiging position niya sa opensa ng Lakers, pero ang sagot niya hindi pa napag-uusapan o wala pang malinaw nga araw sa kanya kung ano talaga ang magiging papel niya pagdating sa offensive scheme. At dagdag pa niya sa ngayon, hindi niya iniisip yung opensa, ang focus niya talaga depensa dahil ang roster ng Lakers ngayon puno na ng mga versatile shooter mula kila LBJ, Luka, Reeves at Chimura, sila Gabe Vincent, dagdag pa itong si LaRavia. Kaya nakikitang kailangan magdesisyon itong si Redick kung paano mabubuo ang lineup at rotation nila mula sa starter at bench. Kung magsisimula sa bench itong si Smart, magiging 6 man siya sa role na hindi starter pero malaki yung magiging contribution pag nasa loob na. Kahit hindi siguradong opensa yung role niya, sinabi niya ang pinakamahalagang araw ay magawa niya ang defensive stopper para sa mga elite guards. Ibig sabihin, mula sa foul, steals, perimeter, stopper, pag close out sa shooters, yan yung gagampanan niya. Samantalang si Jared Vanderbilt naman ngayon, litaw na litaw sa preseason na to, nakitang kita yung pagiging aggressive at hustle nito sa depensa. Sa laban kontra sa Suns, kahit hindi siya nakagawa ng puntos, sinabi ni Redick na nakikita niya si Vanderbilt bilang isang bright spot dahil sa kanyang defensive energy at kakayaang mag-disturb ng play sa buong court. Sa Warriors, meron niyang 9 points, 4 out of 8 field goal, 1 of 3 3-point, 0 out of 1 free throw sa loob ng 1 minutes, pero may solid na 7 rebounds, 4 assists at 3 steals. Sobrang laking bagay niyan sa defensive chart ng Lakers sa laban na yan. At sa grading ng Silver Screen and Roll, binigyan si Vanderbilt ng grade A sa kanyang performance kahit hindi yan nakakapag-contribute sa scoring. Sinabi ni Redick ang halaga ni Bando pagdating sa kanyang defensive disruption, physicality at potential bilang mahusay na offensive rebounder. Si Vanderbilt kasi ngayon nagpapakita ng pagiging defensive anchor, energizer para sa LA Lakers. Yung presence nito sa depensa, steal, blocks at hustle yung nakakakuha talaga ng mga papuri kay Redick at sa mga ibang insider. Malaki yung magiging impact nito para makatulong kay Marcus Smart pagdating sa perimeter depth nila sa regular season.